sa Double B! Nasa linya natin si Dr. Arwin Serrano ng PPCRB National Coordinator, mga kapuso. Dr. Serrano, magandang umaga, si Joel Siweng. Magandang umaga po. Magandang umaga, Weng, at magandang umaga, Joel, at sa ating mga napakaraming tagapakinig. Salamat po, Dr. Serrano, sa pagtanggap nyo sa aming imbitasyon. Pwede bang malaman namin ang inyong initial assessment at observation do sa unang araw po ng campaign kahapon? Yes, sumama po ako doon sa pagpunta ni Chairman doon sa Gagaling Tondo, specifically along Honorato Lopez Boulevard. At marami kami mga natanggal doon na mga polyetos, mga pinaskil ng ating pong mga party list candidates. At ganun din, na-monitor ko rin yung mga kaganapan sa iba't ibang lugar ng ating bansa at nagsagawa rin sila ng kani-kanilang mga upland baklas sa mga probinsya, sa mga syudad at sa mga munisipyo. At napakarami po talagang mga campaign materials ang natanggal sa unang araw ng national campaign natin para sa ating mga senador at party list. Dr. Serrano, base po dun sa mga nakalipas natin na karanasan sa mga nakalipas na eleksyon, naobserbahan niyo ba kung lumala yung dami ng mga ipinapaskil sa paligid natin yung mga campaign paraphernalia or materials po or tarpaulin ng mga kandidato kumpara sa dati? Mabuti na tanong mo yung Weng kasi during the press conference sa COMELEC, nabanggit ko nga na nakalulong yung dami ng mga naikalat na sa ninong ating 2022 presidential elections. Bagamat nasa Ayusin lang natin yung Balikan signal natin ang line. ni Dr. Arwin Serrano. Tsaka meron din palang parang sabi kasi ni Chairman, hindi daw mga biodegradable yung mga materials na Oo ginamit. nga. Meron ba requirement na gano'n? Hindi, ang alam ko, hindi required under the law, pero pinapakiusapan sila, ina-encourage sila ng COMELEC na kung kasi, hanggat maaari, gumamit ng environment ganun. friendly ang gamitin na materyales. Plus, kailangan, Joel, sana daw wag kayo magpako na inyong mga mukha at materyales sa puno. Sa puno, tsaka sa Oo. kuryente, baka Totoo yan. makasunog pa ho kayo sa kawad doon ng kuryente. Pero alam mo, Weng, hindi natin aasahan sa mga kandidato yan kasi syempre, Basta makapaskil lang. biodegradable yan, baka mas mahal ang materyales na Pwede. gagamitin. Totoo yan. At lalagpas sila doon sa limit. Tsaka syempre, gusto nila kung saan sila makakatipid, miski na pangit, Para illegal. mas marami. Para mas marami. Doon sila mga kapuso. Okay, nasa linya na daw si okay Dr. na. Serrano. Dr. Serrano? Opo. yes, Ayun. matuloy ko lang. Sige po. And then nung bago tayo magkaroon ng BSKE, nilunsad ng COMELEC yung tinatawag na Committee on Kontrabigay. At talagang sinulong namin ito at sinabihan namin ng aming mga coordinators na suportahan ang COMELEC sa pagsasagawa ng ganitong committee at mula national hanggang sa municipal ay aktibo yung aming pong mga coordinators na naging bahagi nitong committee na ito. Bagamat meron ng committee na ito, marami pa rin yung mga naging kalat at mga naipon ng mga materyales, pero malaking kabawasan na ito kumpara doon sa nakaraang 2018 barangay elections. At titingnan namin na dito sa darating na midterm elections sa May 12 ay harinawa malaki yung magiging kabawasan kumpara doon sa nakaraang 2019 midterm elections at ganoon din doon sa nabanggit ko nga na 2022 presidential elections at saka sa BSKE. Kasi nga talagang klinaro na ng COMELEC kung ano yung mga talagang pinapayagan at ano yung mga hindi pinapayagan. At ito ay susuporta kami 10 ng aming mga maraming volunteers sa PPCRB. So dahil naghigpit ang COMELEC. Pero Naghigpit, pwede kayang Yes. factor din po, Dr. Serrano and Joel, di ba yung dahil epektibo ng paraan ng pangangampanya din ng social media? Yes. Malaking bagay yung ating pong mga nababasa
sa social media platforms. Mhm. At ganoon din, sa tulong din po ninyong sa media na palagi ninyong binabanggit ito na kung tayo ay pipili ng mga kandidato, pumili tayo yung mga kandidato na mapagmahal sa kalikasan. Mhm. At wag yung mga nagdudulot lang ng maraming kalat at lalo pang nakakaapekto doon sa ating kalikasan. At marami na rin na inyong nare-report na karamihan sa mga plastic materials na ito napupunta lang sa kanal, sa ilog at sa ating karagatan. At hindi ito maganda. Mhm. At ito ay nakakapinsala pa doon sa mga ating mga isda at iba pang mga naninirahan sa katubigan. Okay. At maganda na isusulong natin to. Alright. Saan yung lugar nakita kadalasan nakapaskil, Dr. Serrano, kahapon nung sumama kayo sa COMELEC? Ano yan? Sa mga poste, sa mga pader na mga pribadong lupain? Saan nyo usually nakita yung mga tinanggal ho kahapon? Well, along that area sa Gagalingin Tondo, ang karamihan ng mga nakapaskil ay doon sa mga lamp or mga Meralco post. Bawal po 'yon. Meron na ilan na sa mga puno, bawal din po 'yan. Joel at saka Weng, makikita natin ito, dadami pa ito, lalo-lalo na yung mga in the guise of banderitas. Kaya bawal din po yan. Kasi sinasabit po yan sa mga poste ng Meralco at saka sa mga kawad ng kuryente. Bawal po yan. At marami po mga pinagbabawal na mga lugar, lalo-lalo na yung mga public places at public facilities na ginastusan ng gobyerno. Natutuwa nga ako kasi nga sa tagal ko ng monitor sa mga tanong ng media, finally tinanong niyan ng inyong reporter na bawal po yung nagpapaskil at naglalagay ng kampanya sa mga bus. Bawal po 'yan. At finally tinanong 'yan ng inyong reporter at sinagot yan ni chairman na bawal po yan, bagamat yan ay pribado na may-ari, pero sila ay kumukuha ng permiso sa ating government agency from LTO and LTFRB. So bawal Kaya dapat bawal tanggalin din po po yun? Dapat Oo. tanggalin po Yes. yan? Okay. Yes. Kahit pa binayaran nila, Dr. Serrano. Yes, at reporters ninyo ang nagtanong po niyan. Mm-mm. Kung hindi ako nagkakamali, si Melo at saka si nakalimutan ko pa yung isang pangalan na reporter. Lalaki yun, mo na ba, babae? lalaki po na makisig. Na Makisig daw. may mga programa po sa umaga. So baka si Manny Vargas po. No, hindi, yung isa pa, yung may programa po sa inyo. Si Alan Gatos. So, No, si yung- Joel Rezubel or si Orly Trinidad. Si Orly. Si Orly. Si Orly, Si opo. Orly. Makisig At saka si daw Melo. makisig. Orly, pakape ka. Yes. Dr. Serrano, dahil malaking factor na po sa atin yan ang issue ng pagiging makakalikasan ng mga tumatakbo at naghahangad ng boto natin, hindi po ba dapat, pwede bang isa batas na dapat environment friendly lang o biodegradable lang ang gamitin nating materyales para sa mga campaign materials o masyadong limiting naman yon para sa mga kandidato kung gagawin natin? Hindi naman po. Kung babalikan lang natin yung mga sinaunang kampanya ng halalan at inabutan ko naman yon, ay maganda po kung nilalagay lang po natin doon sa mga simpleng pamamaraan lang na materyales. Mas mura pa. Bagamat ito ay nakaka-apekto rin sa kalikasan kasi yung mga papel, yung mga karton ay galing din niya sa puno. Pero wag naman sana yung mga plastic na ang tagal-tagal bago matunaw kung ito ay binabaon sa lupa. Kung Yung ito mga naman tarpaulin. ay Mga tarpaulin po, yes. no? Opo, yun ang ginagamitan Yes, ng plastic eh.
Yes, kung ito naman po ay susunugin, nakakaapekto rin po ito yan sa ating kalikasan, particularly sa ating ozone layer. Okay. Ngayon, kung ito naman ay tutunawin, maaring mas mababa siguro yung epekto. Kaya nga, mas maganda na pangkalahatan, sana ipagbawal na nga yan sa pamamagitan ng isang konkretong batas, lalo-lalo na sa panahon ng halalan na kung saan mas triple o higit pa doon ang talagang paglilimbag ng ganitong mga materyales Okay. na wala naman talagang saysay. Okay. Sige, Dr. Serrano, salamat po sa oras ninyo. Magandang umaga po sa Good inyo. morning Thank you po. Thanks, Doc Yes, Arwin. maraming Thank salamat you. po. Good Maraming morning, sir. salamat po. Dr. Arwin Serrano ng PPCRB. Punta natin ang... Hilingan, walang pinoproblema.